Kamusta ka mga kababayan? Papakita ko lang ang buhay ko dito as an American truck driver, basic na Pinoy na nabubuhay dito sa Amerika. Matagal na ako nagtatrabaho dito, 20 years na rin, mga 11 years as a truck driver. So, papakita ko yung buhay ko at baka may alternatibo kayong gawin. Kunyari, may mga kamag-anak kayo dito na galing Pilipinas lang, tapos instead na magtrabaho ka sa factory o whatnot, isipin nyo baka sakali maging truck driver rin kayo. At sa huli, pakita ko magkano kinikita ko, tapos pag-isipan nyo. So ito ang buhay ng isang truck driver. Ayan ang dinadala ko. Basically dyan na rin ako nakatira. Kita nyo, medyo may kalakihan. Inaano ko ito ng mga 2 araw na at marinig nyo siguro yung generator. Mayroon siya generator dyan, ayan. Yun ang ginagamit para umandar yung truck habang nakatigil lang na hindi umaandar yung makina. Paggising ko, ito nakikita ko, may mga iba ring mga truck driver dito, mapansin nyo, nakaano rin sila, dito rin sila natulog, kakaya ko. So ngayon papaalis na ako, punta ko sa aking unang dideliver. Ayan, basically yan ang dinadala kong truck, international, ang tawag dyan ay international. Ito, kakastart ko pala ng truck. So ngayon, nagbi-build up pa siya ng hangin. Pansin nyo, nagbi-beep yung truck ngayon. May mga kailangan rin ako gawin sa umaga. Ini-inspect ko yung truck, iniikutan ko. Para siguradong walang flat, kung anong walang tulo. Tapos, nilalagay ko yung aking oras. So dito, ayan, makikita nyo. Yan yung aking mga oras sa Amerika. Kailangan meron kang certain oras para umandar, certain oras na magpahinga. At yun, ito naka-GPS na rin yung pupuntahan ko. Darating ako dun sa aking 30 minutes bago dun na ako sa aking destinasyon at mag-deliver na ako ng aking trabaho. Meron akong kape. Kailangan ko ng kape. Hindi pwedeng walang kape pag sa umaga. Ikaw, manghihina tayo niyan pag walang kape. Meron akong tsinelas. Ayaw ko nagdadrive na naka-sapatos. Tagal kaya to, babaho pa ako pag parati ako nakasapatos. Etong truck na ginagamit ko ay automatic. Ito yung shifter nya. Drive, low, and reverse. Yun lang. At meron kaming tinatawag na engine brake. Ito yung engine brake niya. May low, medium, high. Naka-seatbelt na ako. Required. Under na. Makita nyo naman ang ganda ng Amerika. Meron dito sira sa may right side. Pag sa Amerika, kailangan kang pumilid. Pag meron sirang sasakyan, gilid tayo. Tapos, paano makaano ulit. Makita nyo yung ng Amerika. Ito ang highway ng Amerika. Madalas, ganito ang biyahe ko. Ang takbo ko ay nasa 71 miles per hour, which is I think niyan ay 110 kilometers ang conversion niya. Itong highway ng Amerika, talagang ibang klase rin talaga. Yung unang-unang pagdating ko dito sa Amerika, yan ang unang-unang napansin ko. Ang bibilis na mga kotse. Tapos, dahil sa Pilipinas, meron silang toll system dito na tinatawag nilang Easy Pass. Makikita nyo dito, na daanan natin, may darating yung parang sensor nila. So, hindi bumabagal, ayan lang yung sensor, walang ayan yung sensor. Pag nalampasan mo yung sensor, yan, bayad ka na. Dito, dumating na ako sa customer namin na dideliveran namin ng CO2. So, ang gagawin ko ay lalagay ko na yung hoses dito sa tangke
ng trailer ko dun sa tangke ng customer namin. Tapos nun, ilalagay na namin yung product. So, depende to sa boss ko kung saan namin lalagay yung product at kung ilan. So, ang product na nililipat namin, tinatawag na CO2, ay liquefied CO2. So, hangin to na pinapalamig ng sobra, tapos kinocompress para mas maraming malagay. Ginagamit to sa pagpagawa ng beer, or basically, added ingredients sa beer, sa wine, sa soft drinks. Ito yung parang spirito ng soft drinks. At minsan ginagamit to sa marijuana, sa pagpalaki ng marijuana. Ayun, dito kumikita ang kumpanya namin. Hindi kami yung gumagawa ng CO2. Usually pumupunta lang kami sa mga factory yung gumagawa ng CO2. Tapos noon, dinideliver namin sa mga customer namin. So, talagang transport lang kami. Pasok na ako sa factory. So makikita niyo dito sa kanan, andyan yung mga tangke ng mga CO2. Tapos kanina nakita niyo yung rail cart. So dinadala ng tren yung mga rail cart. At ayan yung mga tren, kung nakita mo, ayan yung mga tren. Tapos ito yung malaking ano. Tapos dito sa kaliwang side, makikita nyo din yung mga tubo na nakakonect dyan sa rail cart ko. Saan pala? Sa trailer ko. Ayan. Ulit ako, actually nagka-problema yung truck. Ayaw umandar. Ayaw mag-release ng brake. So, actually kabago-bago lang tong truck na to eh. Kaso yung mga problemang ganyan, usually nangyayari talaga yan sa mga bagong malalaking truck. Tapos nun, pag naayos na, ayos ulit. Matagal na. Kaso ngayon pupunta ako sa talyer, papakita ko yung problema. Kasi tinapos ko muna yung aking pagka-load. So ngayon meron na naman product yung trailer ko. Pupunta na ako dapat sa customer. Kaso nabitin. Nabitin ang ating biyahe. Ang maganda naman sa trabaho ko, itong kumpanya ko, merong bayad pa rin kahit hindi ka naka-deliver. Meron silang parang breakdown pay. So yun ang aking habulin ngayon, itong breakdown pay. Ilang oras na ba ako sa trabaho? 7 o'clock ng gabi na. May gabi sa Amerika, ano pa rin, may araw pa rin. So 7 o'clock na. So nasa 8 hours na ako. 8 hours na ako nagtatrabaho actually. Punta na ako sa talyer. Sana makita na yung problema. Malamang bukas na ulit ako mag-deliver. Andito na ako sa talyer. So hinihintay ko na dumating yung mekaniko para ayusin yung truck. So as you can see, gabi na. Kaso trabaho pa rin. Siguro sa 11 hours na ako nagkatrabaho. Kasama na yung pagka-drive, pag-deliver. Hanggat ngayon yung paghihintay sa talyer. At nung ayaw umandar yung truck. So ngayon, maghihintay ulit tayo. Tapos tignan natin kung anong mangyari. Ito talaga ang buhay ng truck driver. Pag nasiraan, kasama to sa problema. Hindi pala kasama sa pagka-drive ang masiraan. Kasi ang truck sisira talaga. Ito yung maraming moving parts eh. So, yan. Itong buhay ko. Kung nakita nyo, anong oras na? 1:39 ng umaga, sunod na araw. Nasira yung truck, ayaw umandar ng brakes, kaya kumuha sila ng parang tow truck para mahatak tong truck ko dun sa ilalim ng trailer. Ngayon, iusog nila yung truck, pinarada nila. Bukas, bibigyan nila ako ng bagong truck. So, lahat ng gamit ko dito, lilipat ko doon. Tapos nun, under ulit yung delivery. So, ito talaga ang buhay ng truck driver. Minsan nasisira, minsan ito, ma-under na. Kaso, bayad naman tong oras ko. Kahit na alauna na. Medyo nakakapagod
pagod na rin ako, gusto ko na matulog. So pagkatapos na tong malis tong truck, matutulog na rin ako. Sarado ko na tong ilaw, antok na ako, tulog na. Maraming salamat sa pagkasama sa akin dito sa aking routine para kumita. So, ang magandang tanong siguro, iniisip nyo, magkano kinikita niya? Ang tagal ng oras. This 2026, ang average na kinikita ko ay $7,600 a month. Yun ang kinikita ko, average. Yung 7,600 na yon, neto na yon, neto. Bayad na dun yung health insurance ko, bayad na dun yung dental, medical, vision. Tapos meron pa silang tinatawag retirement match na 3%. Kaltas na rin yun. Yung taxes, kaltas na rin dun. Kasi ang dependent ko sa taxes ay 0. So yung pinaka-maximum na kinukuha nila, andun na. Para wala na akong, in case na matapos na yung taon, hindi na ako mag-aalala sa taxes. Meron na usually ako sobra na binibigay ko doon. Sulit ba para sa inyo para magtrabaho ng ito? Ganito yung trabaho ko. Monday, maalis ako ng Monday, umuwi ako ng Sabado. Tapos, Monday, trabaho ulit. Yan ang buhay ko mula nung mga 10 taon na. Maraming salamat sa pagsasama sa aking routine. Hope you enjoyed it. Like and subscribe. Thank you. And always be positive.